Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, matindi, mainit na naman mga kaibigan, itong ating tatalakayin tungkol dito. Dating Presidente Duterte, patuloy ang pangbibiktima sa taong bayan. At siyempre, katulong niya sa pagbiktima ay itong kanyang anak na ngayon ay kasalukuyan Vice Presidente ng ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, unahan ko po kayo, hindi ho ito fake news. Gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito sa katunayan. Yan po tayo magbabatay na patuloy ang pambibiktima ng mag-ama sa taong bayan. Yan po lahat ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion punto de vista na naaayon sa gulong ng video. Kaibigan, samahan niyo po ako panoorin. Hindi naman tayo magugulat kung wala silang paninindigan, kung wala silang karangalan. Pero ang nakakagalit ay kung paano tayo tinatrato. Paano tinatrato itong mga kapwa natin mamamayan na ang tingin sa atin ay tatanggapin na lang natin itong kanilang pagbawi, itong kanilang pagsisinungaling, itong kanilang kawalan ng paninindigan, no? Tayo yung dapat magalit dahil ganito yung trato sa atin. Pero dito hindi na to tumbling wala tayong magagawa kung magbobulahan si ex-President Duterte at si incumbent President Bongbong Marcos, no? Nasa sa kanila na 'yon, no? Na kay Bongbong na 'yon, kung maniniwala siya dito sa mga pagbawi at pagbaliktad ng mga sinasabi si si ex-President Digong, no? Parang simula naman nung kampanya ng 2016, talaga namang walang isang salita si Digong. No? Ang dami ng mga sinabi noon, maglalagay ng bandera sa mga isla na tinayo ng mga Chinese, no? Tapusin niya ang problema sa droga, sa kriminalidad in 6 months. Ang dami ng mga sinabi, no? Dudurugin niya ang mga oligarkiya, no? Wala namang nangyari ito sa kanyang mga sinabi. Kaya hindi naman nakakagulat. Pero itong nangyari nung linggo, mga ilang araw pagkatapos niyang batuhin ng napakaraming threats yung presidente, ay napakakapal naman, no? Napakakapal naman. At lalo pang kumapal dito sa sinabi niya, wala naman siyang sinabing adik at pinaliwanag pa niya, no? Pinaliwanag pa niya ng gusto, no? Yung ibig sabihin ng paggamit ng gamot. Di ba? Yung paggamit ng gamot ay hindi naman daw adik, no? Yun naman daw ang kanyang sinabi, paggamit ng gamot, lahat naman daw tayo gumagamit ng gamot, di ba? Medyo hindi ako madaling mapikon lalo na sa host ng Fox First, no? Hindi ako napipikon diyan no? Pero dito sa ginagawa ni Digong, nakakapikon no? Nakakapikon na dahil inuulit ko, kung magbubulahan sila ni Bongbong Marcos, wala tayong magagawa yan. Sa kanila na yan, no? Pero yung ganitong klaseng paulit-ulit na pagbabago ng kanyang sinabi, ang nakaka-insulto na rito ay tayo no? Tayo yung parang ganyan yung trato sa atin Parang naghahanap kasi ako ng translation ng we were taken for fools, no? We are being treated as fools. Naghahanap ako ng translation na medyo maganda sa
sa Tagalog eh. Pero wala akong mahanap eh. Talagang ang translation talaga, ginagawa tayong mga tanga. No? At kung tayo ay papayag, hindi tayo magagalit, hindi tayo magkakaroon ng sense of outrage dito sa pagtrato sa atin. And then, talagang we deserve to be treated as fools. No? We deserve our katangahan. No? Kaya, yun yung nakakagalit eh, dito sa, hindi lang yung presidente hindi lang si Digong yung kanyang anak. No? Binawi yung sinabi nung linggo doon sa pagpuri niya sa EDSA. No? At tinanggal niya yung kanyang post at hindi daw niya binabago yung kanyang pagbatiko sa EDSA, yung kanyang statement noong 2017. So halos sabay yung mag-ama na binabawi yung kanilang mga sinabi. Hindi naman tayo magugulat na wala silang isang salita. Hindi naman tayo magugulat kung wala silang paninindigan, kung wala silang karangalan. Pero ang nakakagalit ay kung paano tayo tinatrato. Paano tinatrato itong mga kapwa natin mamamayan. Na ang tingin sa atin ay tatanggapin na lang natin itong kanilang pagbawi, itong kanilang pagsisinungaling, itong kanilang kawalan ng paninindigan, no? Tayo yung dapat magalit dahil ganito yung trato sa atin, no? Ganito yung trato sa atin. At siguro yung mga nagbigay ng mataas na approval rating kay Digong nung siya ay presidente na umaabot ng 92-93%, ay kailangan sigurong tignan natin yung sarili natin sa salamin at tignan natin ng mas malaliman kung paano tayo tinatrato nitong ganitong klaseng binigyan natin ng ating hindi lamang ng ating boto o hindi ng ating suporta. Dahil hindi naman siya nagbago Ganito pa rin siya nung naging presidente siya. Ganito siya nung siya ay naging mayor. Ganito siya ngayong ex-president na siya. At ganito pa rin ang trato niya sa atin. Dapat hindi na natin tanggapin yan. Dapat magalit naman tayo. Dapat mahiya naman tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, na hindi na tayo papayag na tratuhin na mga tanga. Na paniniwalaan natin itong nakailang tumbling, ilang pagbawi ng kanyang sinabi. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, no? So, pasensya na at medyo umiinit ang ulo ko, no? Dito sa paulit-ulit na pagbawi nito. Hindi lang ni Digong, nung kanyang anak. Nung kanyang anak, ni walang paliwanag kung bakit na pinawi yung kanyang pagpuri sa EDSA nung linggo. Walang paliwanag. Basta sabi lang niya ay tinatanggal ko na yung aking pinost tungkol sa EDSA. Hindi ko binabago yung aking posisyon nung 2017 na binabanatan ko yung EDSA. Sana that will put everything to rest. Ganun yung sinabi. Parang hindi naman tayo ganun katalino, pero wag naman tayong masyadong gawing bobo. Wag naman tayo masyadong gawing mga tanga itong mag-ama na ito. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ng inyong audio clips, video clips, itong Christian Isigera. Suportahan po natin yan kapag may pagkakataon po tayo. Itong FB page, YouTube channel, Christian Isigera, dahil matindi po ang mga laman ng kanyang YouTube channel, FB page. Hindi po tayo bibiktimahin ng fake news nito. Wala pong fake news sa kanya, mga kaibigan. At siyempre, ito pong narinig yung audio clips ay actual interview nitong Vatican na journalist na si Sir Ronald Llamas. Yan pong narinig yung audio clips na napanood natin diyan po sa screen. Okay, beno mga kaibigan, ay heto nga ho. Maraming nag-react, yung iba ay nagalit. Yung iba ay nagbigay ng kanilang punto de vista, public opinion, ayon ho sa galawan na pinapakita nitong dating Presidente Digong. At siyempre dito sa video na ito ay kasama na rin
na tinalakay dito ang pinapakita din na galawan nitong ating presidente kasalukuyan ngayon na anak ni Duterte na si Sara Duterte. Naku po, matindi. Napakaliwanag ho diyan sa gulong ng video. Itong mag-ama na ito ay magkatulong sa pambibiktima ng taong bayan. Di ba? Bakit po nasabi natin na magkatulong sila, magkasagwat, magkasangkot sa pangbibiktima ng hindi maganda sa bansang Pilipinas? Sino ang binibiktima? Ang kapwa natin taong bayan. Napakaliwanag po diyan. Hindi ba? Ay pabali-balintong, pabago-bago, anumang oras ay pwede magbago ang kanilang isip para lang sa kanilang pansariling interes at hindi po sa kapakanan ng kanilang nasasakupan bilang isang vice presidente itong si Sara Duterte. At siyempre, ito rin ganun din po ang kanyang ama na anumang oras ay pwede magbago ho. Na ika nga po'y ang kanyang mga sinabi nitong si Duterte, hindi ko na po iisa-isahin, mga kaibigan, dahil alam nyo na po kung ano ang mga rason dahilan. But ang gusto po nating ipunto, mga kaibigan, ay ginagawa po tayong tanga, ginagawa po tayong bubo, ginagawa tayong laruan, at siyempre, ang ating presidente ay pinaglalaruan din. Ang akala ho naman niya, nitong dalawang ito, ay makakalusot ang kanilang mga modus operandi na galawan ngayon na ginagamit ang taktika dito naman sa ating kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. Ito ay isang paraan po ng modus operandi upang dito sa mga hidden agenda na nakapaloob dito. Saka po natin natatalakayan na yan. Yung hidden agenda na yan. Dahil hindi po ito gagalaw ng walang anuman na nakapaloob sa kanilang galawan na sila po ay makikinabang. Gumagalaw po sila kahit anong galawan, kahit alam po nila na sila po ay mali. Dahil sila po ay desperado na. Katulad nga po ng nasabi ko, hidden agenda. Maraming ibig sabihin po ng hidden agenda. Katulad ng nasabi ko, saka natin tatalakayin yan. Ang bigyan po natin pansin dito ay napakaliwanag po. Nakala siguro nitong mag-ama na ito ay sa kanilang paglalaro ay hindi po mabubuking. Ay sa bagay, unahin po natin ito. Itong kanyang ama na si Duterte, di ba? Lahat ay ginagawa na desperado na. Kaunting pahapyaw lang ho. Baka ang galawan niya ay napakaliwanag naman po. Pwedeng sabihin natin na epekto ng fentanyl. Pwedeng sabihin natin ang galawan niya ay epekto ng katandaan na. Pwedeng sabihin po natin ang galawan niya ay talagang tunay na ugali na nananalaytay sa kanyang dugo na lapastanganin. Very sorry kung nabubulol ako. Ang taong bayan. Di ba? Maliwanag mga kaibigan, nilalapastangan tayo. Sa pamagitan na ika nga po'y hindi magandang gawain po nila na ginugulo ang Pilipinas gamit ang anuman taktika ng mga salita, mga kaibigan. Mahabang usapin ito. Nandito pa lang tayo sa tatay niya. Ay haba po ito. Wala pa tayo doon sa karurukan ng pagtatalakay sa kanyang ika nga po anak na vice presidente po ngayon. Kaya mga kaibigan, alam ko po ay nagsusubaybay kayo at napakatalino nyo po. Huwag po natin palampasin ang mga ganitong uri. Na ika nga po takbo ng mga galawan ng magama na ito. At kailangan ko po, alam ko po naman na kayo po ay bukal sa inyong kalooban. Ano man ang inyong komento ho, public opinion diyan sa comment section.
Huwag po kayong matakot, magbigay, mag-iwan, karapatan nyo po yan. At yan ho, ay bilang suporta sa mahinding gawa, sa hindi magandang galawan nitong mag-ama na ito, bilang pagharang, pigilin ang kanila po'y binabalak pa na ika nga po'y galawan na modus na biktimahin ang taong bayan, mga kaibigan. Ha? Nako, sabi ko nga po sa inyo, napakahaba ho ng pagtatalakay na ito kung ihimayin po natin. Ba't hanggang dito muna tayo, ang gusto nating ipahiwatig muli, magkatulong ang mag-ama na ito sa pambibiktima para lang sa kanilang sariling interes. Binibiktima ang taong bayan hindi po sa kagandahan ng takbo, hindi po sa ikagaganda ng takbo ng ating bansa, bagkos sa sarili nila pong interes. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Yan po, bawat opinion, public opinion ay nababasyo sa gulong ng video na pinanood po natin. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakot.